Kung may isang bagay man na pinagkaiba ng One Piece sa ibang anime, ito ay ang malaking bilang ng karakter sa series. May mga malalakas na karakter sa series na ito na hindi nabibigyan ng sapat na exposure para mas makilala ang kanilang kakayahan. Isa sa mga halimbawa dito ay si Shanks, na alam nating isa sa pinakamalakas na karakter ng series na ito. Pero hanggang ngayon ay nananatiling misteryo ang kanyang kakayahan. This is RPTV at sa video na ito, aalamin at bibigyan natin ng opinion ang ilang bagay tungkol kay Shanks na dapat mong malaman. At kung bago ka pa lamang dito sa ating channel o kung napadaan ka lang, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell button para mas updated ka sa mga susunod ko pang analysis tungkol sa One Piece. Kaya simulan na natin to. Si Shanks ang tanging Yonko na hindi nagtataglay ng Devil Fruit Power. Ito ang isang dahilan kung bakit naiiba siya sa ibang mga Yonko. Si Big Mom ay may Soro Nomi na may kakayahang nakawin ang kaluluwa ng kalaban. Si Kaido naman ay may Mythical Zoan na nagbibigay sa kanya ng kakayahang mag-transform sa isang Eastern Dragon. At si Blackbeard na may dalawang Devil Fruit, ang Yami Yami Nomi na kayang baliwalain ang kapangyarihan ng ibang Devil Fruit, at ang Gura Gura Nomi na kayang lumikha ng lindol. Pinapakita lang dito kung gaano kalakas si Shanks kahit wala siyang Devil Fruit Power. Ang ibang mga Yonko ay higit na mas matanda kay Shanks dahil nagsisimula pa lang siya sa pagiging pirata ay namamayagpag na ang mga ito. Maliban kay Blackbeard na kailan lang napasama sa mga Yonko. Pero kung edad lang ang pag-uusapan, di hamak na mas matanda siya kay Shanks. Ang mabilis na pag-akyat ng status ni Shanks ay isang malaking para-isipan pa rin hanggang ngayon. Pero malaking bagay pa rin para sa ating mga taga-subaybay na malaman kung paano nga siya naging Yonko sa murang edad. Si Shanks lamang ang Yonko na hindi naging miyembro ng Rocks Pirate. Ito ay bago pumasok sa eksena si Blackbeard. Pero ang tatlong Emperor na sina Whitebeard, Big Mom at Kaido ay pawang mga dating miyembro ng Rocks Pirates. May posibilidad na nakasagupan na dati ni Shanks ang tatlo dahil dati siyang miyembro ng Roger Pirates. Ito ay nangyari noong magsanib puwersa ang Roger Pirates at ang Marines para labanan ang Rock Pirates sa God Valley. Unang lumabas si Shanks sa mga naunang episode ng series kung saan nakita niya si Luffy bago pa siya maging Yonko. Sa mga panahon na ito, di may kakailang napakalakas na niya. Dito niya ipinakita ang kakayahan ng isang haki. Sa katunayan, si Shanks ang unang gumamit ng haki sa series na ito. Siya rin ang unang gumamit ng Hoshoku Haki o mas kilala bilang Conqueror's Haki. Hindi maikakailang si Shanks ang pinakamalakas na haki user sa series at wala siyang Devil Fruit na pwedeng asahan, di gaya ng ibang mga Yonko. Ayon kay Oda, kung si Shanks ang nagpakawala ng Conqueror's Haki sa Fishman Island at hindi si Luffy, kaya niyang pabagsakin ang buong grupo ng Fishman sa isang bagsakan lang. Si Shanks ay isang swordsman at gumagamit ng isang saber. Ang espadang ito ay may pangalang Griffon. Sa kasalukuyan, wala pang impormasyon sa kalidad ng Griffon. Hindi pa matukoy kung ito ba ay isang uri ng Meto o hindi. Pero sa aking palagay, ito ay pinakamatandang uri ng espada sa One Piece. Alam natin na magkaribal sina Shanks at Mihawk at silang dalawa ay ilang beses na ring naglaban. Hindi naman tama na maglaban silang dalawa na ang gamit ni Mihawk ay Saijo Uwazamon Sword, samantalang si Shanks ay ordinaryong espada lamang. Alam natin na nagsimula si Shanks bilang apprentice ni Goldie Roger. Kinailangan niyang humanap ng sarili niyang daan para maabot ang kinalalagyan niya ngayon. May mga flashback sa series na kung saan makikita si Shanks na parte ng Roger Pirates. Nakita rin siyang umiiyak sa execution ng kanyang kapitan sa Lugtown.
kung saan dito naghiwalay ang landas nila ni Buggy. Ang isa ay naging kilalang clown samantalang ang isa ay naging isa sa pinakamalakas na karakter sa series. Ang rivalry sa pagitan ni Shanks at Mihawk ay kilala sa mundo ng One Piece. Isa lamang ito sa ilang tunggalian na nakuha ang interes ng mga fans. Ayon kay Whitebeard, ang rivalry nila Shanks at Mihawk ay talagang matindi. Ang mga labanan sa pagitan nilang dalawa ay kilala sa Grand Line. Gayunpaman, nawalan ng interes si Mihawk na labanan si Shanks matapos maputol ang isang kamay nito. Hindi lang sila magkaribal, pareho din silang ipinanganak ng March 9. Si Shanks ang isa sa mga dahilan kung bakit gusto ni Luffy na maging Pirate King. Una niyang nakita si Luffy noong ito ay bata pa lamang. Humanga si Luffy sa kanyang personalidad at nagpa siyang maging pirata. Kaya naman napakalaki ng respeto nito sa kanya dahil isinakripisyo niya ang isa niyang kamay para lang iligtas ito sa pagkalunod. Ibinigay niya ang straw hat kay Luffy at nangako ito na ibabalik ang straw hat sa kanya kapag ito ay mas malakas na sa kanya. Sa puntong ito, siguro patas lang na sabihin ko na si Shanks ang pinakaastig na karakter sa buong series. Ang mga bagay na nabanggit ko sa video ito ay base lamang sa aking obserbasyon at sariling opinyon. At kung may mga bagay man na hindi ko naisama, pwede mong i-comment sa baba para naman madagdagan ang aking kaalaman. Sana'y nagustuhan mong video ito. Maraming salamat sa panonood.